si Cathy Binag na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng bangag na gobyernong ito at hanggang ngayon ay ayaw pag-usapan ng mainstream media. Bakit kamo? Kahapon ay in-interview si Spokes Harry Roque patungkol sa Pogo ng News 5, One News. 'Di ba? Ng One News. That's News 5 din, 'di ba? So anyway, yung tatlong hitad na nag-interview sa kanya, yung isang mukhang pagot. So yung mga Ilonggo dyan, alam yung pagot? Yung gitna, si Miss Pagot, tinatanong niya si Spokes Harry Roque patungkol nga dito sa pilit na nililink siya dito sa Pogo at tinatanong niya yung immigration lookout sa kanya at yung possible na full departure order dahil nga pilit siyang sinasangkot ni Liza Tanas. Mga kababayan, so sinagot yon ni Spokes Roque, pero ang isa sa mga tinuran niya na kaya siya ay talagang tina-target ng gobyernong bangag dahil nga siya ay very vocal at kasama natin sa hinaing, lalo na yung pulburon video at yung binanggit ni Spokes Roque si Cathy Binag na ito, dahil sabi ni Spokes Roque, dahil siya ay napaka kitang-kita na sinusuportahan nga niya itong, nag-criticize siya kay Bangag sa pagpupulburon, sa pagmagamit ng, binanggit ni Indaya, ng Coca-Cola, and here's Cathy Binag, the eyewitness, pinigil, sabi ni Miss Pagot, yung gitna, sabi niya, ini-interrupt niya, parang sinasabi niya na lumalayo daw sa issue. Kumbaga, hindi daw issue. Imagine niyo mga kababayan, itong mga yawa na mga mainstream media, na mga reporter, paano hindi naging issue ang pag-adictus Benedictus ni Marcos Jr.? Paano hindi naging issue yung eyewitness, okay, na nagsabi na si Cathy Binag na nakita niya na si Marcos Jr. ay tumitira ng pulburon at nakikita niya yung dito, yung nguso nila, hindi nila naramdaman na minsan tumutuloy yung sipon, tumutuloy yung dugo dahil nasobrahan na sa adictus Benedictus. Paano hindi naging importante yan? Dapat yan breaking news sa mga mainstream media. Pero nakikita natin na hindi talaga nila pag-uusapan yan dahil either takot silang magurgor or pinoprotektahan nila ang negosyo nila. At lahat yan sila. So, ulitin ko, they are not for the people. Kung hinahayaan ng mga mainstream media na ito, ng mga reporters na ito, na wag ibalita ang napakahalagang bagay na ito ay usaping panglipunan, public interest, na si Bangag ay sumisinghot, hindi lang nung bata siya, ngunit hanggang ngayon. Dahil nung recently nga sa araw ng kagitingan, sa araw ng kabangagan niya, ay huling-huli sa camera at binigyan pa siya ng PSG ng pamunas dito sa kanyang pulburon na naiwan dito. 'Di ba? So yun yung nakikita natin. Kaya naman, si Inday ay nagtuloy-tuloy na. Okay? Nagtuloy-tuloy na sa sobra na kasi Imagine nyo mga kababayan, November last year, talagang gusto siyang pilayan. 'Di ba? Tinanggalan siya ng confidential fund, pinagbintangan siya na yung pinakalat ng bangag na gobyernong ito na 19 days na ginastos ng kanyang opisina, yung pondo na yon nagaling din sa Office of the Bangag President. So talagang sinira si Inday Sara. And now, nagsalita na ang ating Vice Presidente at nagbigay siya ng pahayag 1 hour ago na sinasabi niya, we Filipinos deserve better. Gusto kong himay-himayin, Kasi nakikita ko na si Inday ay nagmo-monitor sa mga pangyayari sa ating lipunan. Sabi niya dito, I am using my position bilang Vice Presidente siya. Resources and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. So ito todo-todo na tong bang-bang-bang sa mga kalaban. When I say bang-bang-bang, gugurgurin nila tayo sa pamamagitan ng mainstream media at literal na gurgur, katulad nga ngayon na according to the comment, according sa comment ninyo, na nilulusob ang KOJC. So ito na yung puno na ang salok
Dahil sabi ni Inday, gagamitin niya yung kanyang posisyon, gumagamitin niya yung resources at yung platform para maging boses ng taong bayan. Sabi niya nga, 2 beses na ako nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha, na hanggang dibdib at tuluyang lumalangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin kong ito. Kaya ang karamihan sa atin nakaranas. Ako man, nakaranas ng baha. Nung ako'y nag-aaral at sa bahay namin, lagpas, hindi man lagpas bahay, pero almost lagpas bahay na. Diba? Kaya sabi niya, I am using my position, resources, and platforms to be the voice to show our government officials how to command. Yan ang my boss. Hindi katulad ni Bangag na ang kumukuman sa kanya ang kanyang asawang kidnapper, smuggler, pusher, addictus, benedictus, lahat na sinusubuan lang siya ng pangsinghot ng pulburon pero hindi siya ang nagmamando. Kaya nga, tama si Inday, we deserve better. Dahil, kung sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan maging pula, puti, pink lawan para hindi ka magkaroon ng discernment o paninindigan o bukas na kaisipan na ang presidente nyo ay naiwan ang pulbos dito. Hindi naman Johnson baby powder yon or anuman tawas or, sabi ko nga, alangan naman magaganon-ganon siya sa kilikili, tapos gaganon-ganon siya, di ba? Sisingutin niya yung tawas, di ba? So, kitang-kita nyo na, kaya napuno na ang salop ng ating vice-presidente na may mas maraming boto kesa dito sa bangag na ito, mga kababayan. Tandaan ninyo. Okay, mailis ko lang ng konti. Ngayon, na-indict, okay? Na-indict o na-charge si Andres Bautista dito sa Amerika, sa Homeland Security. I hope makausap natin si Attorney Glenn Chong later. Na-indict siya, na-charge siya at mayroong posibilidad na ma-convict siya dahil nakita ng grand jury na si Bautista ay tumanggap ng suhol. Bakit ko sinasabi ito? Na dapat mamaya yung topic natin. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay nakipagsabuatan doon sa mga na-charge na sila Piñate, yung laging sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Si Roger Piñate na Smartmatic General Manager, si Eli Moreno at yung si Jose Miguel Velasquez. Lalo si Roger Piñate, yun yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na nakipagsabuatan, nakipag-meeting si Lisa Tanas para manipulahin ang 2022 election. Kaya sinasabi ko na si Inday ay tunay na halal ng taong bayan. Si Bangag Jr. ay mininistrongkar, minanipula ang kanyang boto dahil sinumpa ang salaysayan ni Atty. Glenn Chong. At ngayon, dahil na-charge dito ang Smartmatic people, at si Bautista, hindi malayo na makukulong yan later on ang mga jutang ginimis na si Lisa dahil ay nakikipagsabuatan din siya. Ngayon, mga kababayan, imagine nyo yung kanilang, ang parusa nun is pag na-convict si Bautista at si Piñate, actually dalawang may 5 years at saka 20 years. So like 25 years. But anyway, bakit ko binabanggit ito sa inyo? Dahil si Inday Sara ay binoto ng taong bayan. Hindi siya nakipag-usap sa Smartmatic. Pero si Lisa Tanas, para ma-ensure niya na maboto si Bangag Jr., na mapanalo si Bangag Jr., ay nakipagsabuatan siya sa Smartmatic. At yan ay may kakahinatnan. Ikaw, Lisa Tanas, may kakahinatnan ka. Hindi lang ngayong araw na to, but sooner, makukulong kang jutang genimis ka. Kung hindi ka man makulong, matatapos na ang history ng kabangagan mo. So ngayon mga palangga, bilog ang mundo. Hindi sila forever. Kaya naman, I'm so happy na, di ba, kayo, inaano nyo, si Inday, kailan ba magsasalita? Si Inday, tahimik lang. Pinababayaan ba niya? Tinotolerate ba niya si Bangag, And now, this is it. Sabi niya, I am using my position, resources, and platform just as I did in the past. Nung ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage para sa Davao City. Ito ay para may sinusundan
ang City Engineer's Office at DPWH na plano at hindi na sila mag-invento ng proyekto. Kaya nga mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning na nasimulaan noong September 2016 at naipublish noong July 2023 ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. Pero ang Bangag Junior, nakita nyo naman, nagyabang 5,500. Di ba? Nung zona niya, may flood flood control, Then, after 2 days, hinagupit ng langit, pinak-check ng langit na, hey, sinungaling kang bangag ka. So, nagkaroon ng baha sa Pilipinas, may namatay, kayo yung mga biktima marahil, and now, napatunayan ninyo na itong si Marcos Jr. ay napakalaking sinungaling dahil binadgetan ng gobyerno niya ng 1.something trillion. Excuse me. May 1 trillion for 2 years. So, binaha at mismo ang DPWH secretary nila na nagsalita doon, inamin na wala naman pala silang flood control project. So, ibig sabihin, bangag lang si Marcos Jr. kung ano lang ang kasinungalingang nakalagay sa speech niya ay yun lang ang binabasa niya. Remember before that SONA, ano ang sabi ni Bangag? Diba? I think may 1 araw o 2 araw na hindi siya nagpakita. Ang sabi, abala daw siya sa pagdadraft ng kanyang speech. Diba? Kadyutahan. Kung magdadraft ka ng speech mo, kung ako ang magdadraft, I will make sure na yung mga dinadraft ko ay may what? May susuporta ng ebidensya na meron akong 5,500 flood control project. Kung ikaw ang sumusulat nun. Kaso, hindi naman totoo nung nag-rest day siya, di ba? Nag-rest day siya, nagpahinga daw siya, dahil abas na siya sa pagsulat-sulat ng Jotang Ginemis na speech na yun. Ang totoo niyan, abala siya sa pagsinghot ng pulburon. Hindi yan magsi-speech. Ulit-ulitin ko. Okay? Nung in-interview ko yung bangag na yan, bawat interview ko, may script. Nakalatag na ang mga tanong. Kaya nga kapag minsan may mga ini-inject ako na tanong na wala sa script, nauutal ang buwaka ng Ginenes. Alright? So, nabalikan natin yung sinabi ni Inday Sara. Sabi ni Inday, baka naman gusto ng punduhan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Tignan nyo kung gaano kabangag to ang gobyernong ito. Ang mga kalsada sa Davao, di ba ginigiba nila? May pinakita dyan nung, I think, si Mayor Basti Duterte. Hindi nila pupunduhan yan. Kaya kayo mga Cebuano, mga Davaoenyo, kayo mga Mindanaoan, di ba nakikita nyo ang kalsada nyong matino, binubungkal ng mga bangag. It's the same thing na kapag sila ay high na high, di ba? Ang testimonya ni Cathy Binag, yung grupo ng Voltes 5, lalo na yung ex-partner niya, lalo na yang si Lagdameo, ang Special Assistant of the President na pinapatakbo nila yung mga tao sa dagat o kung saan man. May nabasa ako, pinaakyat sa puno ng nyug, tapos binabaril, pinapaispantahan, di ba? Tinatakot-takot yung mga gwardya nila o kanilang mga staff, ganyan din yan. So, kung ganyan ang trip nila, based sa testimonya ni Cathy Binag na ginagawa ng mga kabarkada ni Bangag Jr. dito ito, at ginagawa din ni Bangag Jr., tignan nyo yung paggigipit sa Maisog Rally, haharangan nila ng truck. Nakita niyo yung pattern? Nakita niyo yung pagko-corroborate ng story ng testimonya ni Cathy sa ginagawa ng Voltes 5 o ng Pulburon Boys. 'Di ba? Ang sabi ni Cathy, yung ex-partner niya at ito sila Lagdameo, nananapak, nananampal, even siya naabuso siya, nasampal siya. Ay nasaktan siya. I forget kung nasampal o nasaktan siya. Then sa testimonya niya na pinapatakbo yung kanilang mga staff ng Pulburon Boys, tas binabang-bang-bang. Although hindi pinapatamaan yung iba, baka hindi lang nakita ni Cathy, yung iba tinamaan talaga. At posibleng yung mga bilanggo dyan sa Davao, bilangguan. Okay? Davao Penal Colony, mga kababayan, pwedeng pinapalabas at yan ngayon ang ginagamit dyan para lusubin ang KOJC. See? Pangbangag yan. So, ito yung pattern na ginagawa nilang panggigipit sa hakbang ng Maisog na maghaharang ng truck pang-addictus benedictus yan.
Kaya itong statement ni Inday, porket ba't Duterte, gigabain nyo na lang yung kalsada, yung mga infrastructure? Hindi naman Duterte ang magbebenepisyo niyan. Si Duterte ba ang dadaan sa tulay na yan o sa ano na yan, sa kalsada na yan? Mamamayang Pilipino. Kayong mga taga Davao. Kaya itong sinasabi ni Inday, punong-puno na siya sa kadyutahan ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ng kanyang mga kampon. Okay? Sabi nga ni Inday, ito, malupit ang sinabi ni Inday, leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing, that it is done. Ano yung kay Kuting? It is done, the pulboronic, the singuting, the kidnapping, the lahat. Diba? All done. Diba? All done. Siguro sabi ni Lisa Tanas doon kay, sa kasabwat niya. Okay, Francis, all done. Papakidnap na natin ang iyong Junakis. Diba? All done ang smuggling with Michael Ma at sa kanyang kapatid. Okay, Altenco, all done ang 150 million na kubra, baka mataas na ngayon. All done ang aking kinita sa Okada, ang bribe ni Lisa, ang extortion money ni Lisa sa Okada. So, ito yung gobyerno ninyo na nagpapasalamat tayo na ang ating Vice Presidente ngayon ay kasama na natin na boses. Ito yung panawagan natin eh. Di ba? Panawagan natin na sana magsalita na si Inday. Nagsimula tayo, di ba? Nagsimula sa imong pangarap, imong ambisyon, don't be tambaluslos. Then after that, tinira siya ng mga kongresista kasi inutusan ni Tambaluslos na tirahin, tagalan ng budget si Inday. O ano sabi ni Inday? Sige, okay lang. Hindi na siya nag-insist. Kasi alam niya, demonyo ang kalaban. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang trabaho at nag-travel man si Inday ng not all over the world, sa Asia. Okay? Nag-travel siya. Sa kabila ng pagigipit sa kanya, ang binibit-bit ni Inday Sara ay mga estudyanteng deserving students. Deserving students para makita yung papaano maging leaders in the future. Pinapakita niya. Imagine niyo yung mga deserving students, matatalinong bata na anak ng hindi mayaman, anak ng mga mahihirap na deserving student. Binibigyan niya ng opportunity to travel the world free at gamit ang pondo ng bayan para mag-explore yung mga bata. Para bata pa lang matuto na. Si Marcos Jr. anong ginagawa? Patago, manonood ng Formula 1. Anong ginagawa? Umiikot para what? Mag-transport ng pera sa mga offshore accounts na naman. Anong ginagawa? Lumilipad, umiikot sa buong mundo para magpa-pledges, eklabush. Diba? Anong pledges? Ano nangyari sa inyo? May build ba? Nasaan ang build? Kumpara sa Duterte administration. Merong bangag. Every day, bangag. Or bartek. Lak. Yan ang ginagawa nila. Party. Sabi ni Inday, leaders should only say one thing, that is done. Yun na nga. Leaders should not be motivated by cash, Coca-Cola, or champagne. Anong ibig sabihin ni Inday? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. So, sino pinapatamaan niya? Ito si Lisa Tanas at si Bangag. Diba? Leaders should not be motivated by cash. Yung budget sa PhilHealth, okay? Na dinownload sa office niya. Yung 800 billion non-program funds, yung smuggling ni Lisa, yung bribery, lahat, extortion, lahat ang bayad sa kanya para maupo sa posisyon, bayad, pangolekta niya kay Altenco ayon sa ating puting ahas. So, kitang-kita ng PSG dahil ang mga PSG ang inuutusan ni Lisa Tanas para mangolekta ng pera sa isang bangag din na si Altenco. Yan, mamaya pupunta tayo dyan dahil pinangalanan siya ni Cathy Binag. So sabi ni Inday, leaders should not be motivated by cash. Si Lisa Tanas na isang hegemonyo na uubusin lahat ang inyong mga dugong lahat ng Pilipino, lilimasin ang pera ng bayan, ay motivated sa pera ng bayan para gamitin niya sa paghihiganti, gagamitin niya sa panggugurgor, gagamitin niya sa trolls,
at gagamitin niya pondohan ang kanyang mga anak na nangangarap na maging presidente sa 2024. At dinidistribute na yan ni Lisa Tanas sa kanyang mga kaklase, mga kaibigan, at mga kamag-anak dahil yung mga kaklase niya na nandito sa New York na maayos naman ang trabaho. Okay? Anong ginawa niyan? Kasama, every time na lumayas sila, pumunta sila sa iba't ibang bansa. Akala mo hindi ko nakikita yung mga pictures ng mga buwaka ng Ginemes. Kasama yung mga kaklase, kasama yung ibang mga kamag-anak, bit-bit nila. Buong eroplano. Ilan ang laman ng eroplano? 200 plus. Yung sinasakyan niya dyan na Philippine Airlines. Okay? Ilan yan? 200. 200 katao kasama ang mga kabit, mga kaklase ni Lisa. Ano ang misyon ng mga kaklase ng mga kamag-anak na wala naman diplomatic role? Pera ng bayan yan. So, they are motivated by cash. Tama si Inday Sara at Coca-Cola o polboron. Dahil pagtungtong pa lang sa eroplano, ay tumitira na ang mga buwaka ng Ginemes. Kung doon nga sa araw ng kagitingan, ay kitang-kita ninyo na may naiwang pulburon dito. How much more doon sa eroplano na sila-sila na lang na mga bangag. At kung ang mga PSG ay natatapalan nila ng pera, definitely happy, di ba? Cloud 9, up in the air. Bit-bit ang pulburon dahil di naman sila i-checkpoint or i-search ng bansa na pupuntahan nila kung may bit-bit ba sila ng pulburon o may bit-bit ba sila ng sandamakmak na crates. Di ba? Kung ano man ang laman, kahit corpse ang laman nun o kung ano pa man, anything ay hindi sila masi-search. Kaya naman, kung todo ang kanilang pagpaparty hanggang alapaap at literal na nasa alapaap sila dahil si Marcos Jr. ay hindi mabubuhay kung hindi sumisingot ng pulburon. Kasama ang kanyang pamilya, kasama si Lisa Tanas dahil pinatotohanan yan base sa testimonya ni Cathy Binag. At sabi ni Inday, leaders should not be motivated by champagne.